Sa malalayong bahagi ng mundo, may mga lawa na tila hindi kayang tirahan ng karamihan sa mga hayop. Ang tubig dito ay napakaalat, minsan ay sobrang alkaline. At ang init ng araw ay parang apoy na tumatama sa ibabaw ng lupa. Ngunit sa mga lugar na ito, may isang ibon na tila ginawang tahanan ang mga ganitong kapaligiran. Isang ibon na may mahahabang paa, mahaba at baluktot na tuka, at balahibong kulay rosas na parang sumasalamin sa paglubog ng araw. Ito ang flamingo. Sa unang tingin, parang napakahina nila at mga elegante lamang silang tignan. Ngunit sa likod ng kanilang kagandahan, ay isang kahangahangang kwento ng adaptation at survival ng kanilang komunidad. Sa loob ng dokumentaryong ito, tuklasin natin ang buhay ng isa sa pinakakakaibang ibon sa planeta. Ang flamingo ay kabilang sa pamilya Phoenicopteridae. Ito ay isang sinaunang grupo ng mga ibon na namumuhay sa buong mundo. Mahigit 30 milyong taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, habang nagbabago ang klima ng mundo, habang naglalaho ang ilang species, ang flamingo ay patuloy na nanatili. Mayroong 6 na kilalang species ng flamingo. Kabilang dito ang Greater Flamingo. Ito ang pinakamalaking uri ng flamingo sa mundo. Ito ay maaaring umabot ng 120 hanggang 150 sentimetro ang taas. Ang kanilang pakpak na may halo ng itim at rosas. Kapag ito lumipad, nagiging isang napakagandang tanawin sa kalangitan. Ang Greater Flamingo ay karaniwang matatagpuan sa Africa, Middle East, India at Mediterranean region. Ang Lesser Flamingo, bagamat ito ang pinakamaliit sa lahat ng flamingo species, ito naman ang pinakamarami sa buong mundo. Kapag nagsama-sama sila sa isang lawa, ang tubig ay nagiging parang malawak na dagat ng kulay rosas. Ang Lesser Flamingo ay karaniwang nakikita sa East Africa, Southern Africa, India at Pakistan. Sa mga tropikal na baybayin at mababaw na lawa ng Caribbean, may isang ibon na agad nakakakuha ng pansin. Ito ang Caribbean Flamingo. Ito ay isa sa pinakamakulay at pinakakilalang flamingo sa mundo. Dahil sa matangkad nitong rosas na balahibo at mahahabang paa. Tila itong isang buhay na obra maestra ng kalikasan. Ang Caribbean Flamingo ay matatagpuan sa mga lugar tulad ng Caribbean Islands, Bahamas, Mexico's Yucatan Peninsula at Northern South America. Sa matataas na bundok ng South America, may isang flamingo na kakaiba sa lahat. Ito ang Andean Flamingo. Ito ay isa sa pinakabihira at pinakananganganib na flamingo species sa mundo. Matatagpuan ito sa mga malamig at mataas na lawa ng Andes Mountains, kung saan kakaunti lamang ang hayop na kayang mabuhay. Ang Andean Flamingo ay karaniwang makikita sa mga bansa tulad ng Chile, Bolivia, Peru at Argentina. Nakatira sila sa mga lawa na matatagpuan sa taas na mahigit 3,000 metro sa ibabaw ng dagat. Sa malalawak na lawa at wetlands ng South America, may isang flamingo na kilala sa kanyang elegante at kakaibang kulay. Ito ang Chilean Flamingo. Ito ay isa sa pinakakaraniwang flamingo species sa South America. Ngunit hindi pa rin mawawala ang kahangahangang tanawin. Kapag libo-libo silang nagsama-sama sa isang lawa, sa kanilang mahahabang paa at kulay rosas na balahibo, tila silang mga pinturang gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ang Chilean Flamingo ay matatagpuan sa maraming bahagi ng South America tulad ng Chile, Argentina, Bolivia, Peru at Brazil. Sa matataas na kabundukan ng South America, may isang flamingo na bihirang makita. Ito ang James Flamingo. Matatagpuan ito sa malamig at mataas na lawa ng Andes Mountains. Ang James Flamingo ay matatagpuan sa mga bansa tulad ng Bolivia, Chile, Peru at Argentina. Karaniwan, silang nakatira sa mataas na lawa, na higit sa 3,000 hanggang 4,500 metro ang taas mula sa sea level. Ang mga lawa na ito ay malamig, maalat, at may mataas na mineral content. Isang kapaligiran na kakaunti lamang ang hayop na kayang tirahan. Ang James's Flamingo ay mas maliit kumpara sa ibang flamingo species. Ang bawat isa ay may sariling tirahan at paraan ng pamumuhay. Ngunit lahat sila ay may iisang katangian. Ang kakayahang mabuhay sa mga lugar na halos walang ibang ibon ang kayang tumira. Ang flamingo ay may isa sa pinakakakaibang katawan sa mundo ng mga ibon. Ang kanilang mga paa ay napakahaba. Sa katunayan, ang karamihan sa kanilang taas ay galing sa kanilang mahahabang binti.
Ang kanilang mga paa ay may webong tulad ng sapato. Ito ay tumutulong upang makagalaw sila sa malambot na putik ng lawa. Ang kanilang leeg ay may 19th vertebrae. Mas marami ito kumpara sa karamihan ng mga ibon. Dahil dito, nagagawa nilang yumoko at ipasok ang kanilang ulo sa tubig nang walang kahirap-hirap. Ngunit ang pinakakakaibang bahagi ng flamingo ay ang kanilang tuka. Ito ay nakabaling pababa, at ang espesyal na dinisenyo para sa kanilang filter feeding. Kapag nakakita ka ng flamingo, ang unang mapapansin mo ay ang kanilang napakagandang kulay. Isang matingkad na rosas na tila ipininta ng kalikasan. Ngunit ang flamingo ay hindi ipinapanganak na kulay rosas. Ang mga sisiw ng flamingo ay kulay abo o maputi. Ang kanilang kulay ay nagmumula sa kanilang pagkain. Ang flamingo ay kumakain ng algae, plankton, at maliit na crustaceans tulad ng shrimp. Ang mga organismong ito ay may tinatawag na carotenoid pigments. Kapag kinain ng flamingo ang mga ito, ang pigment ay naiipon sa kanilang mga balahibo. Unti-unti nagbabago ang kanilang katawan. Ito ay nagiging kulay rosas. Kung wala ang mga pagkaing ito, maaaring mawala din ang kanilang napakagandang kulay. Kaya ang flamingo ay parang salamin ng ecosystem kung saan sila nakatira. Ang flamingo ay may kakaibang paraan ng pagkain. Sa halip na kumuha ng pagkain sa ibabaw ng tubig, sila ay yumuyuko at inilulubog ang ulo sa tubig. Ang kanilang tuka ay gumagana tulad ng filter machine. Sa loob ng tuka ay may mga maliliit na istrukturang tinatawag na lameli. Kapag sumipsip sila ng tubig at putik, ang kanilang makapal na dila ay gumagalaw pataas at pababa. Ang tubig ay inilalabas nila. At ang pagkain ay naiwan sa loob. Sa isang araw, maaaring mag-filter ang flamingo ng libo-libong maliliit na organismo. Ito ang dahilan kung bakit kaya nilang mabuhay sa mga lawa na tila walang pagkain. Ang flamingo ay isa sa pinaka-social na ibon sa mundo. Hindi sila namumuhay ng mag-isa. Sa halip, bumubuo sila ng napakalaking kolonya. Ang isang kolonya ay maaaring may 10,000 to 50,000 na member. Minsan higit pa sa 1,000,000 flamingo. Kapag lumipad ang buong kolonya, ang langit ay nagiging parang gumagalaw na ulap na kulay rosas. Ang pamumuhay sa kolonya ay may maraming benepisyo. Mas madaling makita ang kanilang grupo. Mas maraming mata ang nagbabantay. At mas mataas ang tsansa ng matagumpay na pagpaparami. Isa sa pinakakahangahangang tanawin sa kalikasan ay ang flamingo courtship dance. Kapag panahon ng breeding, libo-libong flamingo ang sabay-sabay gumagalaw na tila ba sumasayaw. Iniikot nila ang kanilang ulo. Binubuka ang kanilang pakpak na may pulang kulay. At naglalakad ng sabay-sabay sa tubig. Ang sayaw na ito ay tumutulong upang magkaintindihan ang mga mag-partner. Na para bang nagliligawan. Sabay-sabay ang kanilang breeding season. Kapag nakahanap na ng kapareha ang binatang flamingo, karaniwang nananatiling mag-partner ang flamingo sa buong breeding season. Ang flamingo ay gumagawa ng kakaibang pugad. Hindi ito gawa sa mga sanga o dahon ng punong kahoy. Sa halip, ito ay parang bundok na gawa sa putik. Ang pugad ay maaaring umabot ng 30 sentimetro ang taas. Ito ay mahalaga dahil pinoprotektahan nito ang itlog mula sa tubig ng lawa. Karaniwan, ang flamingo ay nangangitlog ng isang itlog lamang. Ang parehong magulang ang nagpapalitan sa paglimlim ng kanilang itlog. Pagkatapos ng humigit kumulang 30 araw, mapipisa ang itlog. Kapag napisa ang baby flamingo, ito ay napakaliit na kulay abo at may tuwid na tuka. Hindi pa ito kayang mag-filter feed na tulad ng mga adult na flamingo. Sa halip, pinapakain ito ng kanilang mga magulang ng espesyal na likido na tinatawag na crop milk. Ito ay mayaman sa nutrients. Habang lumalaki ang baby flamingo, unti-unting nagbabago ang kanilang tuka. Nagiging baliko ito na tulad ng sa adult flamingo. At sa paglipas ng panahon, ang kanilang balahibo ay nagiging rosas. Sa kabila ng kanilang lakas bilang isang kolonya, ang flamingo ay nahaharap sa maraming banta, tulad ng pagkawala ng wetlands, pagmimina ng asin, polusyon, at climate change. Kapag nagbago ang kondisyon ng lawa, maaaring mawala ang pagkain ng mga flamingo. At kapag nawala ang kanilang pagkain, maaaring mawala ang buong kolonya ng flamingo. Habang lumulubog ang araw sa ibabaw ng lawa, ang mga flamingo ay sabay-sabay lumilipad. Ang kanilang mga pakpak ay nagiging pula sa liwanag ng araw.
Isang kahanga-hangang tanawin na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan. Sa gitna ng maalat na tubig at matinding init, patuloy na nabubuhay ang flamingo. Mga rosas na tagapangalaga ng mga lawa ng mundo. Kung nagustuhan mo ang documentary na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para sa mas marami pang kwento ng kalikasan.